So, handa na ba ang PITX sa Undas? Ay, opo, handang-handa na po tayo dito. No? In fact, kahapon po, nagsagawa po tayo ng malawakang interagency meeting upang balangkasin at tiyakin yung mga sistema na gagamitin natin upang tiyakin na magiging ligtas, maayos at kapani-pakinabang ang magiging paglalakbay ng ating mga kababayan. Kasama po natin sa pagpupulong kahapon ng Pinky ang MMDA, DOTR, LTO, LTFRB, SAIC at iba pang ahensya upang tiyakin ng tatlong bagay, ang tatlong S na tinatawag natin. Una-una dyan yung safety, pangalawa security, and pangatlo yung supply ng pampublikong sasakyan. Pag binabanggit po natin safety, ito po yung para i-check natin yung mga sasakyan po natin, no, kung roadworthy po sila. At siyempre kasama rin po dito yung condition po ng mga tsuper na maghahatid sa ating mga kababayan. In terms of security, pinag-uusapan din po dyan dahil alam natin na magiging maraming tao sa ating mga terminal, sa mga pantalan, ay ang seguridad dahil iniiwasan natin na magkaroon ng untoward incidents sa mga namamantala. And of course, kailangan, lastly, no, yung supply, dahil alam natin maraming uuwi ng probinsya at babalik naman ng Metro Manila, kailangan tiyakin natin may sapat na supply po ng pampubliko sasakyan upang mahatid po sila sa kanilang mga destinasyon. Jason, any improvement siguro from the preparations last year sa Undas ngayong taon? Well, from what we saw, Ma'am Pinky, no, kailangan po natin improve yung traffic flow in and out of Metro Manila. Dito po kasi nagkakaroon ng konting delays, kaya naman nabibilaukan yung ating mga terminal dito dahil nagkakaroon po ng traffic palabas at papasok ng Metro Manila. Kaya kasama po ito sa napag-usapan namin ng MMDA kahapon at kakausapan din po yung mga LGUs involved. Upang sa ganun, tulungan po tayo na ayusin ang trapiko para hindi po mabarang ang ating mga kababayan. At least kasama niyo yung MMDA sa meeting kahapon, pero yun naman yung mga talagang mga ahensya na nakakasama ninyo tuwing Undas. Ilan bang inaasahan yung bilang ng mga pasahero? Medyo marami, Ma'am Pinky, no? Ang pagtaya po kasi natin based on historical data and sa ating mga estimates, hindi po bababa ng 2 million passengers ang dadaan po sa aming terminal magmula October 21 hanggang November 4. Bakit po ganito kahaba? Kasi this time nakikita natin na marami po sa ating mga kababayan na nasa work from home setup at mga hybrid setup ay pipiliin nila na mas maaga ng umuwi sa kanilang mga probinsya para hindi na makipagsabayan sa bunto po ng tao sa 30 at 31. Ang kagandahan lang ito, Ma'am Pinky, may spread out po yung ating mga kababayan at hindi po sila magkakaroon ng siksikan. Yun ang importante para ma-spread out sila para nga hindi magsiksikan. Mabilis lang, yung mga special permit, Sir Jason, kamusta para sa mga bus? Kasama po ito sa binalangkas po natin kahapon. Kasama natin ang pamunuan ng LTFRB at nangako naman po sila na mag-i-issue na po sila ng special permits during that time. At ngayon pa lang, magsisimula na po silang tumaggap ng mga applications. Ang maganda lang dito, Ma'am Pinky, nangako rin po ang LTFRB na maglalagay po ng mga tao sa mga ports po mismo natin, katulad po ng PITX. Kung gano'n, kung kinakailangan naman additional special permit, ay kaagaran makakapagbigay sila upang hindi na po maghintay na matagal yung ating mga kababayan. Maraming salamat, Jason Salvador, Head ng Corporate Affairs ng PITX.